pagbati sa iyo sa pagsama mo sa amin dito sa Anatomy of a Political Scandal. Sa unang bahaging ito, ang pag-uusapan natin yung nasa sentro ng kontrobersya, si Representative Zaldy Coe. Hihimayin natin, based sa mga source material natin, yung dalawang pangunahing akusasyon ng korupsyon laban sa kanya. At ang siguro nagagabay sa usapan natin ngayon. Paano nga ba? Parang nagtatagpo yung history sa pagnenegosyo tsaka yung kapangyarihan sa Kongreso ng isang opisyal para, alam mo yun, makalikha ng mga oportunidad para sa korupsyon. Yan yung susubukan nating intindihin. Tama. Si Zaldy Coe, kilala na yan. Negosyante muna bago naging congressman, di ba? Para lang magka-idea ka, siya at yung kapatid niyang si Christopher, siya yung nagtayo ng SunWest Construction, yung SCDC, noong pang 1997. Matagal na pala yon. Oo, tapos lumaki na mula sa pagiging local contractor lang sa Bicol. Pumasok na sila sa real estate, enerhiya, turismo, kung ano-ano pa. Tapos ayun, naging kinatawan siya ng Ako Bicol Party List noong 2019. At umangat pa, naging appropriations chair pa nga. Oo nga, yun yung napaka-powerful na committee, di ba? Mula July 2022 hanggang kailan ngayon? January 2025. Tama. At yung pag-angat niyang yon sa politika tsaka sa pera, yun yung parang nasa gitna ng mga aligasyon ngayon. Okay, kaya ang goal natin dito, para sa iyo na nakikinig, mabigyan ka ng malinaw na pag-unawa sa mga espesipikong aligasyon. Dalawa yung major, yung sinasabing kickbacks sa public works, tapos yung issue naman ng budget insertions. Titignan din natin yung depensa niya. Sige, simulan na natin. Unahin natin yung unang malaking akusasyon, itong tinatawag na DPWH kickback scheme. Si Zaldy Coe nga, bilang dating appropriations chair, yung komite na may hawak sa budget, inaakusahan siyang tumanggap daw ng bilyon-bilyong piso. Kickback to galing sa mga flood mitigation projects ng DPWH. At dito, alam mo, dito agad papasok yung sinasabi nating conflict of interest. Bakit? Kasi marami daw sa mga proyektong yon, lalo na yung flood control, napunta sa SunWest Construction. Yung kumpanyang siya mismo ang nagtayo kasama yung kapatid niya. Oo. Kahit sabihin pang nag-rebrand yan o lumawak pa. Exactly! Kahit nag-rebrand na raw to SunWest Inc., yung connection niya dun habang siya yung nasa appropriations, malaking red flag yun, di ba? Isipin mo ang laki ng influence mo sa budget, tapos yung kumpanyang may connection sa'yo, yun ang nakakakuha ng malalaking kontrata galing dun. Oo nga. Parang ang linaw ng potential issue dun. At hindi lang ito basta hinala, no? Kasi may mga testimonya pa. Sa Senado to lumabas, yung mga dating inhinyero ng DPWH, sina Engineer Danilo Hernandez, tsaka Engineer JP Mendoza. Sabi nila, sila daw mismo ang nag-deliver ng pera. Grabe yung detalye nun, no? Oo, aabot daw sa 1 billion pesos cash. Nakalagay daw sa mahigit 20 maleta, tig 50 million bawat isa. 6 hanggang 7 van daw ang gamit. Imagine mo, lo. Tapos yung proseso pa ng delivery, di ba? Dinala daw muna sa basement ng isang 5-star hotel sa BGC. Tapos aakyat daw sa penthouse. Tapos diretso na daw sa bahay ni Congressman Coe sa Valle Verde 6 sa Pasig. Sobrang detalyado. Nakita pa raw ni Hernandez si Coe. Ayon sa kanya, oo, nakita niya raw si Coe nakausap yung boss nila noon, si Engin Alcantara, sa isa sa mga delivery. Pero nilinaw din ni Hernandez, hindi raw nila direktang inabot kay Coe. May aide daw na Paul ang pangalan, siya raw yung tumatanggap. Grabe. At yung halaga ng mga kontrata, hindi rin biro. Base sa mga report, 2016 to 2025, 86.1 billion daw ang nakuha ng SunWest sa DPWH. Bilyon talaga. Billion. Tapos halos kalahati nun, mga 41 billion yata, sa Bicol region lang, kung saan siya galing. At 33 billion daw doon para lang sa flood control projects. Ang laki. At hindi lang SunWest, diba? Parang family affair daw. Yung kapatid niyang si Christopher Coe, founder daw ng High Tone Construction. Isa rin daw yon sa top contractors ng DPWH. Tapos may isa pa. Oo, yung kapatid nilang si Albay Vice Governor Farida Coe, iniugnay naman sa FS Coe Builders and Supply. Ayon sa PCIJ, in just 3 years, 2022 to 2025, yung tatlong kumpanyang yan,
SunWest, High-Toned, FSco Builders, nakuha raw ng 15.7 billion combined para sa 149 projects. Kung totoo to, parang may pattern talaga. Okay, dito nagiging nakakabahala. Ano daw yung epekto nito sa quality ng projects? Ayon sa testimony ni Engineer Hernandez, dahil daw dyan sa sinasabing sistematikong corruption, halos lahat daw ng infra projects sa First District ng Bulacan simula 2019, substandard. Mababa raw ang kalidad. May binigay siyang prosento, di ba? Meron. May SOP daw, hindi standard operating procedure, kundi parang sistema para sa komisyon. 25 to 30% daw para sa flood control, 10% para sa multi-purpose buildings na pupunta raw sa mga proponent na politiko. Grabe yung 25 to 30%? Oo, inamin pa nga ni Hernandez na sila daw bilang mga engineers noon napipilitan daw baguhin yung mga plano, yung specs para lang mapagkunan ng pondo para sa komisyon ng proponent. So, ang resulta? Ang resulta, hindi lang flood control, pati classrooms, ospital, tulay, kalsada, lahat daw posibleng substandard. Kasi nga, isipin mo kung 25 to 30% agad ang nawala sa pondo, halos 1/3 yun. Hindi nga nakapagtataka kung palpak ang kalalabasan, diretso sa publiko ang epekto niyan. Sobrang bigat niyan, pero teka, hindi pa pala tapos. May pangalawang alegasyon pa. Ito naman yung budget insertion. Si Rep. Toby Tiangco ng Navatas ang nag-akusara nito. Nagpasok o nag-insert daw si Ko ng 13.8 billion sa 2025 GAA, yung national budget, nung appropriations chair pa siya. Mahalaga sigurong linawin natin para sa nakikinig, ano ba tong budget insertion na to? Kasi di ba trabaho naman talaga ng Kongreso mag-allocate ng budget? Oo nga, anong pinagkaiba? Ang aligasyon kasi dito, hindi lang siya basta nag-allocate. Ginamit daw ni Ko yung posisyon niya para magsingit ng malaking halaga para sa mga specific projects na posibleng may kinalaman pa rin sa interes niya. Okay. Yung 13.8 billion para daw sa flood control projects to sa iba't ibang probinsya. Abra, Bukidnon, Oriental Mindoro, Sarangani. Ang tanong, ginamit ba yung power sa Kongreso para gumawa ng opportunity para sa sariling financial interest o para sa mga kumpanyang konektado sa kanya? Yun yung core ng accusation ni Tiangco. Parang potential abuse of legislative power yan. So, hindi dumaan sa usual process, ganun ba? Yun ang sinasabi. Yung normal na budget allocation kasi may deliberation yan, tinitingnan yung need ng district or agency. Etong insertion, parang isiningit daw na hindi dumaan sa ganung proseso at posibleng para sa pansariling pakinabang. Lalo ng questionable kung mapupunta yung fondo sa mga proyektong posibleng ma-award sa mga kumpanyang may kaugnayan sa kanya. Okay, gets ko na. So, anong sagot ni Ko dito sa 13.8 billion issue? Mariin niyang tinanggi. Sabi niya, hindi totoo. Ang katwiran niya, yung report daw ng Bicameral Conference Committee, yung pinagsamang komite ng House at Senate para sa 2025 GAA, nakasama na yung P13.8 billion na yon, inaprubahan naman daw ng plenaryo ng parehong kapulungan. So, sinasabi niyang legal yung proseso. Parang ganon. Dumaan daw sa tamang proseso at may basbas ng buong Kongreso. Pero syempre, yung timing at yung posisyon niya noon. Oo nga, yun pa rin siya yung appropriations chair mula July 2022 hanggang Jan 2025. Sakop na sakop yung paggawa ng 2025 budget. Ang laki ng influence ng posisyong yon. Okay, so narinig natin yung dalawang major na akusasyon, kickbacks at budget insertion. Ngayon, yung depensa naman. Ano yung main line of defense niya lalo na dun sa kickbacks at conflict of interest sa SunWest? Ang pinaka-main defense niya talaga, yung sinasabi niyang divestment. Ano do? Yung pagbebenta o pag-alis ng interes sa kumpanya. Sabi ni Ko, nag-divest na raw siya, iniwan na niya yung parte niya sa SunWest Construction noong pang 2019. Kasabay ng pagpasok niya sa Congress. Oo, bilang ako Bicol Party List Rep, ginawa raw niya to para sumunod sa batas, specifically yung RA 6713, yung Code of Conduct for Public Officials, na nagsasabing iwasan ng conflict of interest. So ang argumento niya, since 2019, wala na siyang kinalaman sa SunWest kaya walang conflict of interest. Ganon. Eksakto, yan ang posisyon niya. Kaya dito yung
Um, Malaking question mark. Kasi may mga lumalabas na reports, investigative reports, na nagsasabing kahit daw nag-divest siya on paper, beneficial owner pa rin daw siya. Ano yung beneficial owner? Yun yung tao na kahit wala sa pangalan yung papeles, siya pa rin yung tunay na nakikinabang o kumokontol. Sinasabi na si Ko may interest pa rin daw sa maraming kumpanya under ng SunWest Empire o sa ilalim ng SunWest Group Holdings Inc. So parang hindi kumpleto yung divestment, yun ang sinasabi ng iba. Parang ganon ang question. Kasama daw dyan yung mga kumpanya sa turismo, real estate, pati yung foundation nila, yung SunWest Care Foundation, na yung asawa niyang si Mylene Ko, incorporator pa rin daw. Kaya kinu-question ng mga kritiko kung legitimate ba talaga at kumpleto yung sinasabi niyang pag-alis ng interes. Sapat ba yon para masabing walang conflict of interest? Malaking tanong yon. Bukod sa divestment, ano pa sinabi niya? Mariin niyang tinanggi lahat. Yung anomalya sa flood control projects, tinanggi niya. Yung 13.8 billion insertion ni Tiangco, tinanggi rin niya. May lumabas pang ang issue tungkol sa ZC Victory Fishing Corp. At fish import permits, tinanggi rin niya yon. Tapos yung sinabi ni Mayor Magalong. Oo, nung pinangalanan siya ni Mayor Magalong sa Senado na isa daw sa mastermind ng scam, nagpahayag si Ko ng pagkakagulat. Tinawag niyang vague claim yon at handa raw siyang sumagot sa tamang forum pag may specific details na. Okay. Nasaklaw na natin yung alegasyon at depensa. Sa konteksto ng batas at etika, ano ang implikasyon nito? Kung totoo yung mga paratang, anong mga batas ang posibleng nalabag? Well, kung mapapatunayan, maraming posibleng nalabag. Una na yung RA 6713, yung Code of Conduct. Lalo na yung Section 7A tungkol sa financial interest sa transactions ng opisina mo. Tsaka yung Section 9, yung requirement na mag-divest ka nga within 60 days kung may conflict of interest. Ito rin yung basehan ng ethics complaint ni Tiangco, di ba? Oo, isa yan sa main basis. Bukod dyan, binanggit din ni Tiangco yung posibleng paglabag sa Constitution mismo, yung Article 11, Section 1, Public Office is a Public Trust. Dapat para sa bayan, hindi sa sarili. Tapos yung rules mismo ng House. Yun sa House Rules, ano yung mga specific doon? Yung Rule XX, Section 141, may mga paragraphs doon like A, dapat may danggal, C, bawal tumanggap ng pera dahil sa influence, G, bawal makialam sa government transaction para sa sariling financial gain, tsaka H, bawal magka-interes sa negosyong napaboran ng batas na ikaw ang may akda. Basically, lahat yan paikot-ikot sa pag-iiwas na gamitin ang posisyon for personal gain. Malinaw. May iba pa bang batas bukod sa RA 6713 at House Rules? Meron pa, at mas mabigat to. Yung RA 3019, yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kriminal na batas to. Tinitingnan yung Section 3B, yung pagtanggap ng regalo o benepisyo kaugnay ng kontrata, tsaka yung Section 3H, yung pagkakaroon ng financial interest sa transaction na bawal kang makialam. Kumbaga, itong mga batas na to, RA 6713, RA 3019, Constitution, ito yung mga safeguards dapat para hindi manakawan ng kaban ng bayan. Ang dami palang anggulo. Okay, so para i-recap natin yung napag-usapan natin para sa'yo, ipinaklala natin si Rep. Zaldico, dinitalye yung dalawang major allegations. Yung bilyon-bilyong kickback daw sa DPW via SunWest at yung 13.8 billion na budget insertion. Nakita rin natin yung depensa niya na nakafocus sa divestment daw niya since 2019 na kinu-question naman. Tama. Pero hindi yan nag-existe na vacuum, no? May mga kasunod yan. Sa susunod nating pag-uusap, dito na tayo papasok sa political fallout. Ano yung naging epekto nito sa power dynamics sa politika? Kasama na yung pagpalit ng leadership sa Kamara, tapos yung mga dramatikong testimonya, lalo na sa Senado, na nagdala talaga ng iskandalong to sa national consciousness. Sige. Bago tayo magtapos dito, subukan mo munang isummarize sa isip mo. Ano nga ulit yung dalawang pangunahing alegasyon kay Zaldico? Yung kickback scheme at yung budget insertion. Importante yan, tandaan mo papunta sa next part. At para makapaghanda ka sa susunod, isipin mo muna to.
Paano kaya nagbabago yung takbo ng kapangyarihan pag pumutok yung ganito kalaking iskandalo? Titingnan natin sa susunod kung sino pumalit kay Ko, yung bagong speaker na si Boji Dai, at yung paglabas ng isang key witness na lalong nagpainit sa issue. Hanggang sa muli nating pagsisiyasat. Magandang pagbabalik sa ating paghimay. Nung nakaraan, tinalakay natin yung mga mabibigat na alegasyon ng korupsyon laban kay Congressman Zaldico. Oo. Ngayon, ang focus natin, ano ba yung mga agarang resulta nito sa politika? Yung pagpapalit ng leader sa Kamara, yung utos na pauwiin siya, at yung mga pasabog na testimonya, di ba? Tama. Ang tanungan natin ngayon, paano ba nagre-react ang mga institusyon, yung gobyerno, pati yung mga testigo mismo kapag may ganito kalaking alegasyon laban sa isang makapangyarihang tao? Yun nga eh. Ating susuriin yung mga naging galaw at mga sinabi ng iba't ibang panig. Okay, sige. Simulan natin dun sa Kamara. Kasi nagkaroon ng biglahang pagbabago, di ba? Si Faustino Bojay Dai III na yung bagong speaker, pinalitan niya si Martin Romualdez. Ano agad yung ginawa niya tungkol kay Ko? Oo, mabilis nga yung pangyayari. Ang pinakaunang markadong action ni Speaker Dai, binawi niya agad yung travel clearance ni Congressman Ko. Binawi agad? Oo, tapos inutusan siyang bumalik dito sa Pilipinas. May deadline pa nga 10 araw lang. Dapat daw bago or sa mismong September 29, nandito na siya. 10 araw? Ang higpit nun para harapin yung investigasyon. Exactly, para harapin yung investigasyon. So malinaw na malinaw yung mensahe ng bagong liderato. Oo nga. Pero paano niya yun pinaliwanag? Kasi baka sabihin ng iba, parang hinuhusgahan na agad si Ko, di ba? Investigasyon pa lang naman. Magandang punto yan, pero ayon mismo kay Speaker Dai doon sa sulat niya kay Ko, hindi daw yun prejudgment. Okay. Bago sabi niya, isa itong necessary opportunity. Kumbaga, kailangang pagkakataon para masagot mismo ni Ko ng personal yung mga alegasyon at dapat daw sa tamang lugar, sa tamang forum. So, hindi pwedeng sulat-sulat lang. Hindi raw. Giit niya, dapat umuwi talaga si Ko para harapin yung issue. Hindi daw yun mareresolva kung nasa abroad siya tapos palitan lang ng liham. Kailangan niyang ipagtanggol yung sarili niya dito. Okay. Ngayon, kasabay ng pag-upo ni Speaker Dai, lumabas din ulit yung usapin tungkol sa pamilya niya. Yung Dai Dynasty sa Isabela. May mga nakita pa nga akong post online yung you can't spell dynasty without Dai. Tapos nakaka-diary. Ano ba yung background dito? Oo. Mahalaga yung konteksto, Kasi si Speaker Dai, galing siya sa isang napakatagal at maimpluwensyang pamilya sa politika ng Isabela. Matagal na sila dyan. Oo. Bago siya naging congressman nitong 2025, naging gobernador muna siya ng Isabela, tapos vice-gobernador. Sunod-sunod. May mga lumabas din na reports dati, mga 2020 ata yon, na may plunder case na inuugnay sa kanya tungkol sa isang road project. Talaga? Plunder case? May ganong ulat. Pero nung umupo siyang speaker, ang sabi niya, hindi raw siya magpoprotekta ng mga tiwali. Makikipagtulong daw siya sa investigasyon. Inamin pa nga niya na may mga pagkukulang ang Kamara na kailangan itama. So para sa'yo na nakikinig, importante yung background na yan para matimbang mo yung mga sinasabi at ginagawa niya bilang bagong leader ng Kamara. Sige. Si Congressman Ko, ano naman ang sagot niya doon sa utos na bumalik siya? Sumagot ba siya? Oo, sumagot siya. May liham din siya kay Speaker Dai. Dated September 25, ang sabi niya, babalik daw siya. Pangako niya, babalik siya para linisin yung pangalan niya sa tamang forum. Nangako naman pala? Oo, pero mariin niyang tinanggi lahat Graft, malversation, indirect bribery, budget insertions, yung mga anomalya daw sa flood control projects, lahat daw yun hindi totoo. Pero babalik daw siya. Yun ang sagi niya. Pero kasabay nagpahayag din siya ng parang pangamba para daw sa kaligtasan niya, tapos nag-aalangan din siya kung magiging patas ba yung proseso pagbalik niya dito. May ganung worries din siya? Meron. Tapos may lumabas pang report galing kay Kong Garbin, yung kasama niya sa Ako Bicol, na may heart ailment daw si Ko. Sakit sa puso. Kaya parang hindi pa raw tiyak kung kailan talaga siya makakabalik. Medyo malabo pa.
So may pangako pero may mga pero rin pala. Samantala, usapang legal sandali. Yung mga Hold Departure Order o HDO, gaano ba yan ka-valid? Pwede ba talagang pigilan umalis ang isang iniimbestigahan pa lang? Oo, valid yan. May mga desisyon na ang Korte Suprema dyan tulad nung kay Pichay dati. Sinasabi doon na ang HDO valid na restriction yan sa karapatan natin mag-travel. Ah, okay. Kasi parte yan ng tinatawag na inherent power ng korte. Kapangyarihan nilang panatilihin yung jurisdiction nila sa kaso at sa akusado. Kumbaga, para masiguradong nandito lang siya. Gets ko. At saka, pag nagpiyansa ang isang tao, kasama na doon yung obligasyon niyang humarap sa korte pag pinatawag siya. Yun mismo yung tinanaring valid restriction sa pagbiyahe. So para sa'yo, importante to, may karapatan tayong maglakbay, pero may legal na paraan ang estado para limitahan yun, lalo na kung may kaso. Oy, malinaw yun. Ngayon, punta na tayo sa parang pinakamabigat na development, yung mga testigo. Dito na talaga uminit yung issue, di ba? May mga dating DPOW engineer daw na tumestigo sa Senado. Ano yung mga sinabi nila? Grabe daw eh. Oo, dito talaga naging napakabigat. Isang dating DPW executive engineer, si Engineer Ricardo Hernandez, humarap siya sa Senate Blue Ribbon Committee. At doon inamin niya, kasama daw siya mismo sa pagde-deliver ng, pakinggan mo to, 1 bilyong piso. 1 billion pesos cash. Ano? 1 bilyong pesos? Cash? Grabe, parang hindi totoo. Paano daw ginawa yun? Yun nga eh, ang detalye parang pang pelikula. Gumamit daw sila ng 6 hanggang 7 van. Van, para lang sa pera. Oo, para lang madala yung mahigit 20 maleta daw na puno ng pera. Bawat maleta ang tansya niya, mga 50 milyon ang laman. 50 milyon bawat maleta, grabe. 20 maleta, 6 na van, saan nila dinala yan? At sino tumanggap? Ang kwento ni Hernandez, dinala daw muna yung mga van sa basement ng isang kilalang 5-star hotel sa BGC. Sa BGC pa. Oo. Tapos, mula basement, inakyat daw yung mga maleta papunta sa isang penthouse doon sa hotel din na yon. Penthouse pa. May mga beses din daw na diretsyo sa bahay ni Ko sa Valle Verde 6 sa Pasig. Sa bahay mismo ni Ko. Oo. Sabi pa ni Hernandez, minsan daw nakita pa nila si Kong sa hotel pero may aide daw na pangalang Paul ang direktang kumakausap sa kanila at tumatanggap ng pera. Grabe yung testimonya ni Hernandez. May iba pa bang kumumpirma niyan? Kasi ang bigat nun 1 billion. Meron. Isa pang dating Assistant District Engineer, si JP Mendoza, taga Bulacan 1st District din. Humarap din siya sa Senado, kinonfirm niya yung sinabi ni Hernandez. Kinumpirma niya. Oo. Nagbigay pa siya ng dagdag detalye. Sabi niya, nakita niya raw yung pag-akyat ng pera sa elevator papuntang penthouse. At mas matindi, inamin niya kasama raw siya mismo sa mga delivery doon mismo sa bahay ni Ko sa Valle Verde 6. So, dalawa na sila. Parehong engineer. Pero hindi lang yung delivery ng pera ang sinabi nila, tama? May mas malala pa daw eh. Yung tungkol sa mga proyekto mismo. Ito yung mas nakakabahala siguro. Inamin ni Engineer Hernandez dahil daw dun sa sistema ng korupsyon na yon, halos lahat daw ng infrastructure projects sa 1st District ng Bulacan mula 2019 substandard. Mababa ang kalidad. Lahat daw. Grabe naman. Bakit daw? Kasi daw, may komisyon, may porsyento na napupunta sa mga politiko o yung tawag nila proponents ng proyekto. Magkano daw yung komisyon? Ang sabi niya, mga 25 hanggang 30% daw para sa flood control projects. Tapos mga 10% naman daw sa multi-purpose buildings. Tinawag pa niyang SOP Standard Operating Procedure daw yun. Obligasyon daw nila yun. SOP. Grabe. Ibig sabihin, lahat ng proyekto mula 2019 substandard. Ano ang epekto niyan sa mga tao doon? Sa mga gumagamit? Yun mismo yung tinanong ni dating Senator Bam Aquino. Tinanong niya, lahat ba talagang substandard? Ang sagot ni Hernandez, oo daw. Classrooms, ospital, tulay, kalsada, pati poste ng ilaw, wala daw tumama sa plano. Nakakatakot naman yan. Kaya nga nag-alala si Senator Erwin Tulfo, paano daw kung lumindol? Ligtas ba yung mga yon?
Ang paliwanag ni Hernandez, binabago daw talaga yung plano para lumaki yung budget. Para may mapagkunan ng kickback? Parang ganun na nga, para may pondo para sa proponent. So, para sa iyo na nakikinig, ang laking tanong dito, kung totoo to, hindi lang pera natin ang nananakaw, kundi yung buhay at kaligtasan natin mismong posibleng nalalagay sa panganib araw-araw dahil sa mga substandard na proyekto. May isa pang pangalan na lumabas, si Orly Gutesa. Ano naman ang papel niya rito? Nabanggit din siya eh. Oo, si Orly Guteza. Ang pagkakalarawan sa kanya sa ilang reports, dating security consultant daw ni Kongko. Hindi masyadang detalyado sa sources natin kung ano mismo yung testimonya niya, pero nag-utos si Senator Ping Lacson na i-background check siya ng husto. Inimbestigahan din siya. Oo. Samantala yung mga dating aide naman daw ni Ko, tinanggi nila yung mga sinasabi ni Guteza. Ang importante ring update, yung NBI nagrekomenda na ng kaso laban kay Ko at sa 20 pang iba. May rekomendasyon na pala ang NBI? Oo, based sa mga testimonyo ni na Hernandez, Mendoza at iba pang testigo, kasama na yung isang engineer Alcantara yata. Okay. So, bukod sa mga posibleng kasong kriminal galing sa NBI, may iba pa bang aksyon na ginawa laban kay Ko sa loob mismo ng Kongreso? Meron pa. May formal ethics complaint na sinampa si Navotas Rep. Toby Chanco laban kay Kongko. Sa House Committee on Ethics and Privileges yon final. Ethics complaint naman. Ano ang basehan ni Chanco? 3 yung tinukoy niyang paglabag. Una, yung sa Constitution. Yung public office is a public trust. Pangalawa, yung RA 6713, yung Code of Conduct for Public Officials. At pangatlo, yung mismong rules ng Kamara tungkol sa dapat na asal ng mga miyembro. Ano yung mga specific na akusasyon niya kay Ko doon sa complaint? 3 rin yung major points niya. Una, si Ko daw yung mastermind ng mga huling minutong insertions at paglilipat ng pondo sa 2025 budget nung appropriations chair pa siya. Yung budget insertions. Oo. Pangalawa, kinwestiyon niya yung matagal daw na pag-absent ni Ko sa Kongreso dahil daw sa medical reasons, pero wala naman daw may pakitang medical certificate. At pangatlo, yung umano'y pag-benefit ni Ko sa mga kontrata ng gobyerno gamit yung kumpanya ng SunWest habang congressman siya. So, kita mo, bukod sa korte, may pananagutan din siyang hinaharap sa loob mismo ng Kamara. So, grabe kung i-recap natin, ang bilis talaga ng mga pangyayari. Pagputok ng aligasyon, nagpalit ng liderato sa Kamara. Yung bagong speaker si Dai, inutusan agad si Ko na bumalik. Tama. Tapos lumabas yung mga testigo, yung mga engineer, na sobrang detalye yung kwento, bilyon-bilyon na kickback daw, van, maleta. Grabe. Nakakagulat talaga yung mga detalye. Tapos may ethics complaint pa sa Kamara, talagang sunod-sunod yung pressure. Oo, sunod-sunod talaga. At itong mga pangyayaring to, hindi lang basta isolated incidents, di ba? Parang nagpapakita ito kung paano gumagana, o minsan hindi gumagana, yung checks and balances natin. Yun nga eh. Lalo na kung malakas yung official na involved. At gaya nga ng sabi ng mga engineer, baka sintomas ito ng mas malalim, mas systemic na problema. Lalo na sa infrastructure projects. Sa susunod nating pag-uusap, yun naman ang titingnan natin. Yung mas malawak na picture. Political dynasties tulad ng mga DAI, tapos yung epekto talaga ng institutional corruption sa serbisyo para sa tao. Oo nga. Bilang pangwakas na, pampaisip, para sa iyon na nakikinig, kung totoo yung mga testimonya tungkol sa sistematikong korupsyon sa mga proyekto, yung mga kalsada, tulay, eskwela, ospital na substandard daw. Ano sa tingin mo yung pinakamalaking epekto nito? Hindi lang sa tiwala natin sa gobyerno kundi sa araw-araw na buhay at kaligtasan nating mga ordinaryong Pilipino na gumagamit ng mga yan. Isang mabigat na tanong yan. Pag-isipan mo, hanggang sa susunod nating paghimay. Pagbati ulit sa iyo. Noong huli, pinag-usapan natin si Congressman Zaldico, di ba? Yung mga alegasyon, tsaka yung mga, kumbaga, agarang resulta nun. Okay. Ngayon, medyo lalayo tayo. Hindi lang yung tao, kundi yung buong, makina sa likod. Ang tanong kasi, paano nagkakaroon ng puwang para sa mga ganitong kontrobersya? Yun yung titignan natin ngayon. Yung sistema mismo. Yung kapaligiran,
sinasabing nagpapahintulot dito. Kasama dyan yung mga political dynasty, yung mga proyekto na, alam mo yun, minarkahan ng COA, at syempre, yung epekto nito sa pang-araw-araw na buhay mo. Ito yung tinatawag nating systemic rot. Oo, at yun yung mahalagang anggulo dito. Kasi titingnan natin kung itong mga issues, halimbawa yung mga sinasabing maanumalyang kontrata, di ba? Sa flood control man yan o sa ibang ahensya, pati na rin yung parang naging kalakaran na kickback. Kung hiwa-hiwalay lang ba to o baka sintomas to ng mas malaki talagang problema sa mismong sistema ng politika natin, pati na rin sa public works. Kumbaga, hindi lang Dilok Pulamansanas, baka pati yung sisidlan, ano? Sige, simulan natin sa isang pangalan na lumutang nga diyan sa kamara. Yung pumalit na House Speaker, si Faustino Bugiday III. Hindi siya basta lang sumulpot. Galing siya sa pamilyang matunog, lalo na sa Isabela. Dito papasok yung usapin ng political dynasty. Ito yung sistema kung saan yung kapangyarihan sa politika, minsan pati sa ekonomiya, parang naiipon lang sa iisang pamilya. Umiikot sa kanila ng matagal na panahon, dekada minsan. Si Speaker Boji Jai, base sa mga nakalapad na nating impormasyon pati sa isang diskusyon sa Reddit, mahaba na ang serbisyo niyan. Naging gobernador ng Isabela 2010 hanggang 2019, tapos vice-gobernador 2019 hanggang 2025. At may balita pa nga, natatakbo siyang congressman sa 2025 para dun sa bagong distrito ng Isabela. Ang tagal na nila sa pwesto, iba't ibang posisyon. Oo nga eh. At nabanggit din doon sa online discussion, yung lawak daw ng impluensya nila. Meron pa nga mga comment na medyo patama, di ba? Yung nakaka-diary daw o kaya you can't spell dynasty without die. May nagsabi pa nga raw parang biruan na province of die na daw. Siyempre, ito mga comment lang online pero pinapakita nito kung gaano kalalim yung tingin ng iba sa impluensya nila sa Isabela. At ito na yung sinasabi sa political science, yung ganitong klase ng concentration ng power sa iisang pamilya, pwedeng magpahina dun sa binatawag na checks and balances, yung pagbabantay at pagbalanse ng kapangyarihan. Kasi kung iisang pamilya lang ang may hawak sa maraming pwesto, lokal, nasyonal, paano magkakaroon ng tunay na pagsusuri sa mga ginagawa nila? Pwedeng magbukas to ng pinto sa, alam mo na, paboritismo o mas malala yung mga alegasyon ng korupsyon. Pero para balance din, dapat banggitin na si Speaker Dai mismo, nung tinanggap niya yung pwesto, inamin niya na may mga pagkukulang ang Kamara. Sabi pa nga niya, hindi ko po protektahan ng may sala, hindi ko kukupkupin ng korap. At least may pagkilala sa problema, di ba? Okay, so andyan yung dynasty context. Pero sabi mo nga, hindi lang to tungkol sa isang pamilya. May mas malawak na parang pattern. Lalo na kung titingnan natin yung mga report ng COA, no, ng Commission on Audit. Sila yung tagabantay ng kaban ng bayan, di ba? Eksakto. At bukod dun sa mga naunang issue sa flood control na nauugnay kay Zaldico, meron pang isang malaking kontrata na pinuna rin ng COA. Ito, involved yung kumpanyang SunWest Construction and Development Corporation. Yung kumpanyang tinatag mismo ni Zaldico bago pa siya naging congressman. Ang pinag-uusapan natin dito, isang kontratang nagkakahalaga ng 2.4 billion pesos. Para saan? Pambili ng laptops para sa mga guro ng DepEd. Noong 2021 to, tandaan natin, kasagsagan ng pandemya yon, napaka-importante ng mga laptop na yon para sa online classes. Teka muna, 2.4 billion pesos para sa laptops. Anong naging issue doon, sabi ng COA? Kasi ang laki nun, lalo na para sa DepEd, di ba? Ito na nga dito ka mapapaisip. Sabi sa COA report na lumabas sa maraming balita, yung presyo ng bawat laptop na binili, umabot ng 58,300 pesos bawat isa. Samantalang yung original na budget na aprobado, nasa 35,046.50 lang dapat kada laptop. Ang laki ng tinalo ng preso. Ha? Teka, 58,000 kumpara sa 35,000? Oo.
At dahil nga sobrang taas ng presyo, ano ang nangyari? Mas konti yung nabiling laptops. Ang plano sana makabili ng 68,500 units. Pero dahil sa presyo, ang nabili lang 39,583. Sandali nga, kulang ng halos 30,000, halos 30,000 guro yung hindi nakakuha ng laptop na kailangan nila nung kasagisagan ng pandemya dahil lang sa presyo. Grabe! Sobrang laki ng epekto. At hindi lang yun, bukod sa sobrang taas ng presyo, lumabas pa sa mga report, pati sa reklamo mismo ng mga guro, na yung mga natanggap daw nilang laptop, mabagal. Gumagamit daw ng lumang processor, yung Intel Celeron, na hindi na masyadong ginagamit para sa mabibigat na trabaho. Hindi daw sapat para sa kailangan nila sa pagtuturo online, paggawa ng modules. Isipin mo, nagbayad na ng mahal yung gobyerno, tapos yung nakuha, hindi pa pala maganda yung kalidad. Pero teka, paano napasok si Congressman Ko dyan? Sabi mo, tinatag niya yung SunWest bago pa siya pumasok sa Kongreso. Yun na nga, medyo komplikado. Ang sabi ni Ko, umalis na daw siya sa management and ownership ng SunWest noong 2019, bago pa siya naging kongresista. Pero, merong mga lumabas na investigative report galing sa Rappler, sa PCIJ, na nagsasabi na kahit wala na siya sa papel, baka meron pa rin siyang tinatawag na beneficial ownership. Ano yung beneficial ownership? Balik kahit hindi nakapangalan sa yung kumpanya o ari-arian, ikaw pa inyong talagang nakikinabang o may kontrol sa huli. May mga ulat na may iba pa siyang kumpanya na kasama pa rin daw sa SunWest Group. So kung titingnan natin yung buong larawan, parang may posibleng pattern. Yung paggamit daw ng koneksyon para makuha ng malalaking kontrata sa gobyerno na may mga panong sa presyo o kalidad. Hindi lang sa DPWH, pati rin pala sa DepEd. Nakakalula nga yung mga numero, bilyon-bilyon, tapos libo-libong guro apektado. Pero minsan kasi, mahirap pa rin isipin yung konkretong epekto nito sa baba, di ba? Sa mismong proyekto. Dito siguro papasok yung testimonya nung dating tagaloob mismo, isang engineer galing DPWH. Oo, si Engineer Ricardo Hernandez. Nagbigay siya ng testimonya sa Senado at talagang, nakakagulat kasi gumawa siya ng napakabigat na pag-amin. Sinabi niya, at ulitin ko sinabi niya na mula 2019, lahat, hindi ilan, hindi karamihan, kundi lahat daw ng infrastructure projects doon sa distrito niya dati sa Bulacan, sa 1st District, masasabing substandard. Mababa ang kalidad, hindi sumunod sa tamang specifications. Sandali. Lahat? Parang grabe naman yun. Paano nangyari yun? Anong paliwanag niya? Hindi ba dapat may plano yan? Sinusunod? Ang turo niya, yung dahilan daw, sistemikong korupsyon. Meron daw kasing parang kalakaran o SOP, Standard Operating Procedure. Tinawagan niya itong obligasyon. Dito daw, sa sistemang ito, malaking porsyento ng budget para sa proyekto hindi napupunta sa materyales o paggawa, kundi napupunta bilang komisyon, kickback, para daw sa mga politiko na tinawag niyang proponents ng proyekto. Nagbigay pa siya ng porsyento. Sa flood control projects daw, nasa 25% hanggang 30% ng pondo yung kaltas. Sa mga multipurpose building naman, mga 10% daw yung obligasyon. 25 to 30%? Halos ang katlo ng budget? Napupunta lang sa komisyon? Paano ka pa makakagawa ng matindi na flood control niyan? Kinonfirma ba niya na para nga sa politiko to? Tsaka, ano yung resulta? Sabi niya, substandard. Pero gaano kasama? Oo, tinanong siya ng diretsyo ng mga senador. Kinonfirma niya na yung obligasyon para daw talaga sa mga politiko. At yung resultado, ito yung masakit pakinggan, ayon mismo kay Engineer Hernandez. Walang proyekto, classroom man yan, ospital, tulay, kalsada, kahit poste ng ilaw, walang nakasunod sa tamang plano o specifications. Ang sabi niya mismo, wala pong tumama kung ano yung nakaspecify sa plano, hindi po na-meet lahat iyon. So ibig sabihin, pwedeng yung semento, kulang. Yung bakal, hindi kasing kapal ng dapat. Yung pagkakagawa, minadali o tinipid. At ito yung pinakadelikado, yung kaligtasan natin. Tinanong siya ni Senator Tulfo, kung lumindol, gaano kaligtas yung mga yan? Alam mo sagot niya,
nakakakilabot. Sabi niya, dahil nga may kaltas, kailangan daw baguhin yung mga plano. Kailangan pagkasyahin yung natirang pera pagkatapos ibigay yung obligasyon sa proponent. Gets mo? Para lang magkaroon ng kickback, tinitipid yung mismong paggawa. Isinasakripisyo yung kalidad, yung tibay. Isipin mo, mga eskwelahan, ospital, tulay, kalsada, lahat yan posibleng hindi kasing ligtas ng dapat. Dahil sa ganitong sistema, ito yung sinasabi sa source natin eh. Yung systematicong kickback, sinisigurado na walang proyekto na naabot yung tamang kalidad at direktang napeperwisyo ang publiko. Alam mo, habang nag-uusap tayo, parang lumilinaw yung connection ng lahat. Meron tayong political dynasties, tulad ng mga Jai, ng tagal sa pwesto, na posibleng nagpapatibay ng kontrol sa politika, pati sa pondo. Tapos, meron kang reports ng COA na nagpapakita ng mga proyektong questionable yung presyo, yung pagkakagawa, tulad nung sa DepEd laptops na nakuha ng kumpanyang konektado kay Ko. Tapos ito, yung mismong pag-amin ng dating engineer ng DPWH na talamak daw yung kickback at ang resulta, mga palpak na proyekto. Parang nagtutugma lahat. Oo, at yun yung nakakabahala. Kung paano itong mga elementong to, yung dynasty, yung mga butas sa proseso ng gobyerno na nakikita ng COA, yung kultura ng kickback, paano sila posibleng lumilikha ng isang parang ecosystem, isang fertile ground, sabi nga, kung saan pwedeng tumubo ang korupsyon. Yung mga dynasty, dahil sa network nila, mas madali siguro silang maka-influence kung saan mapupunta yung pondo, sino mananalo sa bidding. Tapos yung kickback na yan, gaya ng sabi ni Hernandez, hindi lang pera ng bayan ang nawawala. Sira din yung mismong serbisyo na dapat para sa tao. At dahil parang naging normal na daw, sa iba, ang hirap tuloy matukoy kung sino talaga ang may sala. Parang sakit na buong katawan na ang apektado, hindi lang isang parte. At dito na nga natin pwedeng ibalik ulit kay Zaldico. Yung mga alegasyon laban sa kanya, yung sinasabing bilyon-bilyong budget insertions, 13.8 billion daw sabi ni Congressman Tiangco. Tapos yung mga kontrobersyal na flood control projects na nakuha daw ng mga kumpanyang konektado sa kanya na nabanggit pa nga ni Presidente na kasama sa top 15 contractors ng DPWH, hindi sila nangyayari sa hangin lang, di ba? Parang yung mismong sistema na may dynasty, may kahinaan sa pagbabantay, gaya ng COA flags na parang hindi agad na aksyonan, at may kultura ng kickback. Ito mismo yung nagbibigay ng pagkakataon para mangyari yung mga sinasabing anomalya sa ganito kalaking sukat. Parang pinapalusog ng sistema yung problema. So, para sa iyo na nakikinig, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Malinaw na siguro ngayon na yung mga aligasyon kay Zaldico, kahit siya yung nasa sentro, mukhang sintomas lang ng mas malalim at mas malalim na issue. Nakita natin kung paano yung mga political dynasties posibleng nagko-concentrate ng power. Nakita natin yung mga butas sa proseso ng procurement, gaya doon sa DepEd laptops na pwedeng maabuso. At narinig natin mismo sa dating Tagaloob, kay Engineer Hernandez, kung paano yung talamak na kickback culture diretso ang epekto sa kalidad ng mga eskwelahan, ospital, kalsada na ginagamit natin lahat. Hindi lang to kwento ng isang tao, posibleng kwento to ng isang sistemang may karamdaman. Tama. At kung titingnan natin yung mas malaking epekto nito, itong mga sistemang to, dynastic, mahinang procurement, kickback culture, sila yung lumilikha ng klima. Yung environment kung saan yung malawak ang korupsyon, gaya ng mga paratang na to, hindi lang posible, baka predictable pa nga. Anong resulta? Nawawalan ng tiwala ang mga tao sa gobyerno, sa mga institusyon, at ang pinakamasaklap, nalalagay sa panganib yung kaligtasan nating lahat. Dahil sa mga kalsadang madaling masira, mga gusaling baka hindi matibay sa lindol, mga flood control na baka hindi naman talaga gumagana. Okay, nasabay na natin yung mga paratang, yung mga epekto, at itong mas malawak na sistema na tila pinagmumulan o nagpapalala ng problema. Sa susunod nating pag-uusap, yun na yung ating epilog, yung pagtatapos. Doon naman natin titignan yung mga posibleng solusyon. Ano ba yung mga hakbang na ginagawa o pwedeng gawin?
Titingnan natin yung mga legal tools gaya ng Hold Departure Order o HDO. Pati yung mga reformang sinusulong tulad ng Senate Resolution No. 919 na ang layunin ay palakasin yung checks and balances sa budget process sa pagitan ng Senado at Kamara. At iiwan namin sa iyo itong tanong para pag-isipan mo, sa harap ng ganito kalalim na pagkasira ng sistema, gaya ng napag-usapan natin, sa tingin mo ba, sapat na yung mga kasalukuyang batas natin? Sapat na ba yung mga investigasyon, yung mga panukalang reforma, para tuluyang maputol itong parang walang katapusang cycle ng korupsyon at kawalan ng pananagutan? O baka kailangan pa ng mas malalim na pagbabago, hindi lang sa batas, kundi sa kultura, sa pagbabantay nating mga mamamayan? Ano sa tingin mo? Pag-isipan mo yan hanggang sa ating huling pagtalakay. Kumusta ka? Sa pagkatapos ng ating serye tungkol dito sa iskandalong kinasangkutan ni Zaldico, parang magandang huminto muna tayo saglit kasi pagkatapos nating hamayin lahat ng detalye sa mga nakaraan nating usapan, may isang malaking tanong na natitira. Ano ba talaga yung mga paraan, yung mga mekanismo ng sistema natin para panagutin yung mga nasa kapangyarihan? Lalo na kapag ganito kabigat yung mga alegasyon, di ba? At siguro, mas mahalaga pa, gumagana ba talaga sila? Epektibo ba? So dito sa huling pagsusuri nating ito, sige, tingnan natin yung mga kasangkapang legal at pati na rin yung mga panukala sa lehislatura, yung mga ginamit o kaya inimungkahi kaugnay ng kasong ito. Particular nating sisilipin yung Hold Departure Order, yung HTO, tapos yung isang panukalang pagbabago sa Senado, yung Senate Resolution 919. Handa ka na bang, himayin natin to? Oo, game. Tingnan natin kung ano ba talaga ang bigat ng mga to. Sige, ang mission natin ngayon, suriin natin kung gaano nga ba ka-epektibo itong mga mekanismong ito. Sapat na ba talaga sila para masigurong may pananagutan, lalo na kapag usapang korupsyon na sa, alam mo na, mataas na antas ng gobyerno. Simulan na natin. Sige. Unahin natin yung Hold Departure Order, yung HDO. Ito, di ba, utos ng korte na bawal umalis ng bansa yung akusado. Sa kaso nga ni Kusay, naglabas ang Sandiganbayan ng HDO. Ano bang sinasabi nito tungkol sa kapangyarihan ng korte natin? Napakahalaga niya na actually. Kasi pinapakita nito na yung korte, in this case yung Sandiganbayan, ginigi talaga nila yung kapangyarihan nila. Yung kapangyarihan na panatilihin sa ilalim ng kanilang jurisdiksyon yung isang akusado. Hindi yan basta-basta lang. In fact, kilatigan na rin yan ng Korte Suprema. May isang kilalang kaso dyan, yung Pichay Jr. versus Sandiganbayan. Doon, sinabi mismo ng Korte Suprema na yung pag-i-issue ng HDO, valid na restriction yan sa karapatan ng isang tao na maglakbay. Okay. Valid restriction. Oo. Bakit daw? Kasi parte raw yan ng inherent power ng korte. Yung likas na kapangyarihan nila para mapanatili yung kontrol nila sa kaso at sa mismong akusado. Ang pinaka-goal talaga niyan siguraduhin na yung taong may kaso, kahit nakapagpiyansa at pansamantalang nakalaya, mananatili dito sa Pinas para harapin niya yung paglilitis. Importante siyang tool, pero procedural siya, pamproseso lang. Salamat sa pag-clarify niyan at sa pagbanggit ng kaso ni Pichay. So malino nga na may matibay na legal na basehan talaga. Quote ko lang ulit yung sinabi mo galing sa Korte Suprema doon. Valid restriction in the exercise of the court's inherent power to preserve and maintain its jurisdiction. So hindi lang basta utos, may bigat talaga sa batas. Tama, may bigat talaga. Pero eto na nga, dito papasok yung, alam mo yon, yung realidad. Kahit mapigilan ng HDO na makaalis ng bansa yung akusado, hindi naman ibig sabihin nun, automatic na madali na yung proseso ng paglilitis, di ba? Dito na siguro yung mga hamon talaga. Oo, tama ka dyan. Yung HDO parang first step lang yan para masigurong nandito siya. Pero yung mismong kaso, ibang usapan na yon. Maraming pwedeng gamiting legal na taktika. Isang halimbawa na nakita natin dito, yung paggamit daw ni Ko nung tinatawag na sub judice rule. Oo, yung bawal pag-usapan sa publiko yung kaso. Eksakto. Yun yung prinsipyo na bawal daw maggumento o pag-usapan sa labas ng korte yung kaso na dinidinig pa para raw hindi maimpluwensyahan yung hukom. Madalas binagamit yan para, kumbaga, patahimikin yung public discussion tungkol sa mga alegasyon.
Legal tactic yan eh. Make sense. Para hindi ma-pressure yung korte. Oo. Bukod pa dyan, nandyan din yung, alam mo, yung likas na hirap talaga sa pagpapatunay ng kaso ng korupsyon. Kasi madalas, mahilatong ebidensya. Lalo na kung walang malinaw na dokumento, walang paper trail na magkokonekta sa akusado doon sa krimen. Yun nga nagiging labanan na lang ng salita kontra salita, di ba? Oo, madalas ganun ang nangyayari. At kitang-kita natin yan dito sa kasong ito, grabe. May mga lumabas na testimonya, particular yung dalawang dating engineer ng DPWH, sina Engineer Danilo Hernandez at Engineer Agustin Mendoza. Grabe yung detalye ng mga sinabi nila, no? Pwede mo bang i-recap para sa atin? Oo, mabibigat talaga yung mga binitawan nilang salita. Ayon sa kanila, sila raw mismo yung naghatid ng cash. At hindi birong halaga, magit 1 bilyong piso raw sa isang aid daw ni Ko o direkta mismo sa bahay niya sa Valle Verde 6 sa Pasig. 1 bilyon? Grabe. Paano daw yun? Ang kwento nila, yung pera raw nasa magit 20 maleta. At bawat maleta, 50 milyon daw ang laman. 50 million kada maleta? Grabe naman yun. Meron pang detalye na dinaan daw muna sa basement ng isang kilalang 5-star hotel sa BGC. Tapos inakyat sa penthouse bago dinala sa Valle Verde. As in, parang pelikula. Parang eksena sa action movie. Saan daw galing yung pera? Galing daw sa mga kickback. Mula sa mga proyekto, lalo na sa Bulacan. Hindi lang daw flood control, pati raw mga classroom, ospital, tulay, kalsada. Ang sistema raw, maraming proyekto ang naging substandard. Bakit? Kasi may umano'y komisyon o SOP, Standard Operating Procedure, pero kickback talaga. Kumbaga, nasa 25 hanggang 30% daw para sa tinatawag nilang proponent na politiko. Tapos, sa mga multi-purpose building daw, 10%. Wow! 25 to 30%? Ang laki nun. Kaya pala substandard kung ganun kalaki ang nababawas. Ganun yung alegasyon nila. Napakabigat. Talagang grabe yung mga halaga at detalye, mahirap i-absorb para sa ordinaryong tao. Pero syempre, dapat natin tandaan, sa kabilang banda, mariin itong itinanggi lahat ni Ko. Consistent siya sa pagsasabing false and baseless daw lahat ng paratang. Walang katotohanan, walang basehan. Oo, yun ang depensa niya. Kasama na rin dyan yung hiwalay na aligasyon naman ni Representative Toby Tiangco. Tungkol naman yun sa umano'y 13.8 billion na insertions sa 2025 budget para daw sa flood control projects sa iba't ibang probinsya na mapupunta raw sa kumpanya ni Ko. Dininay din niya yon. Tama. Pati yung isa pang aligasyon na yung tungkol sa ZC Victory Fishing Court na pag-aari raw niya. Na di umano'y pumipilit makakuha ng mga permit para mag-import ng isda. Dininay din niya yan. So, dito mo talaga makikita yung sinasabi mo kanina, yung hirap sa paglilitis. Testimonya ng mga testigo laban sa mariing pagtanggi ng akusado. Kung walang matibay na ebidensya tulad ng dokumento, nagiging sobrang komplikado talaga. Paano mapapatunayan, di ba? Eksakto. Yan ang challenge. At dahil nga sa mga hamong yan sa legal na proseso at dahil din siguro sa posibleng mga butas o kahinaan sa sistema mismo, yung mga pwedeng samantalahin, kumbaga. May mga nagsusulong ngayon ng mga reforma. Isa na nga rito yung nabanggit mo kanina, yung Senate Resolution 919. Ano ba ang gustong mangyari nito? Mukhang specific na tugon ito sa isang problema. Tama? Oo, parang ganun nga. Yung SR 919, ipinanukala yan nung ay Senate President Zubiri tapos sina Senators Legarda, Villanueva at Pimentel III. Ang pangunahing layunin nito ay baguhin yung proseso sa Senado. Ang gusto nila mangyari, bago sumagi ang Senado sa isang joint session kasama ang Kamara, lalo na sa mga usapin tulad ng pag-aayos ng budget sa Bicameral Conference Committee, yung BICAM. Yung BICAM. Diyan madalas nagkakamagic, di ba? Yun nga raw eh. So, ang gusto ng SR 919, kailangan muna ng formal na boto. Majority ng lahat ng miyembro ng Senado ang boboto bago sila pumunta sa BICAM. May mga exception naman, tulad ng mga specific na constitutional duties, SONA, pag-canvassing ng boto para sa presidente. Pero sa paggawa ng batas, lalo na budget, kailangan daw ng boto muna.
So ang target talaga nito, isara yung isang posibleng loophole, isang butas sa proseso ng paggawa ng batas, lalo na sa budget. Kasi yung BICAM, dyan nga nag-aayos ng pagkakaiba ng versions ng Senado at Kamara. At ang alegasyon nga, dyan daw minsan nagkakaroon ng mga insertions, mga dagdag na item sa budget na hindi na masyadong nasusuri ng buong Senado o Kamara, lumulusot na lang daw. Oo, parang last-minute additions. Tama. So, itong SR 919 parang ang gusto niyang pigilan yung mga makapangyarihang committee chair tulad nung dating posisyon ni Ko sa Appropriations Committee ng House na basta na lang makapagpasok ng malalaking halaga o proyekto sa budget doon sa loob ng BICAM nang walang malawakang pagsusuri o pagsang-ayon ng buong Senado. Diretso itong tugon doon sa alegasyon na ganito yung nangyari sa kaso ni Ko na naggamit daw yung posisyon niya para sa mga insertions. Okay, so para mas klaro sa nakikinig sa atin, ang gusto ng SR 919 bago makipag-BICAM ang Senado sa Kamara tungkol sa budget at ibang batas na di-exception, kailangan muna silang bumoto as a whole para hindi basta makalusot yung mga items na hindi alam o hindi aprobado ng mayorya ng mga senador. Tama ba? Tama, yun ang esensya niya. Isang attempt na gawing mas transparent at mas accountable yung proseso sa lehislatura mismo. Mukhang malaking pagbabago nga yan kung maipapasa. Posibleng maging mas transparent, pero baka bumagal din ang proseso. Posible, may trade-offs lagi yan. Pero ang argumento siguro ng mga proponents, mas mahalaga yung transparency at accountability lalo na pagdating sa pera ng bayan. Makes sense. So, kung ilalagom natin itong part na to, merong mga legal tools tulad ng HDO para masigurong nandito yung akusado. Oo, procedural tool yan for jurisdiction. Pero yung mismong paglilitis, mahirap pa rin dahil sa mga legal tactics at yung challenge sa ebidensya. Totoo yan. Practical challenges? At sa kabilang banda, may mga panukalang reforma sa sistema mismo, tulad ng SR 919, para subukang isara yung mga daan na pwedeng gamitin for corruption sa legislative process, lalo na sa budget. Tama. Pinapakita nito na yung problema hindi lang tungkol sa isang tao, kundi pati na rin sa sistema mismo. May mga systemic weaknesses na kailangang tugunan. Malinaw na malinaw nga, itong kaso ni Zaldico, para siyang naging isang matingkad na halimbawa, isang case study talaga ng banggaan. Banggaan ng kapangyarihan at impluwensya sa isang side, tapos pananagutan at batas naman sa kabila. Patuloy na laban yan, di ba? Oo, walang katapusang laban yan sa maraming bansa, lalo na dito sa atin. At nakita natin recently yung pagpasok ng bagong liderato sa Kamara de Representantes, si Speaker Faustino Buji Day III. Ano ba yung mga naging unang hakbang niya kaugnay nitong sitwasyon ni Ko? Parang ang bilis ng mga pangyayari. Oo, mabilis nga. Pag-aupo niya, isa sa mga una niyang ginawa, binawi niya, ni-revoke yung travel clearance na naibigay kay Ko nung panahon pa nung dating speaker. Binawi agad. Oo. Hindi lang yun, inutusan pa niya si Ko na bumalik sa Pilipinas. May deadline pa, 10 araw. Ang deadline na noon, September 29. May kasama pang sulat si Speaker Day para kay Ko. Malinaw yung mensahe. Sabi niya, yung pagbawi daw ng travel clearance, hindi pa yun paghatol. Hindi raw prejudgment. Pero ito raw ay isang necessary opportunity to answer the allegations against you directly and in the proper forum. So, binibigyan siya ng pagkakataon na sumagot dito. Oo. At sinabi pa ni Speaker Day na mas tama daw na umuwi si Ko para harapin yung kontrobersya dito. Kasi hindi naman daw malulutas yan sa sulatan lang habang nasa ibang bansa. Isang malinaw na pag-assert ng authority ng bagong liderato ng Kamara. Bukod dun sa direktang utos kay Ko, may mga binitawan din siyang salita si Speaker Day tungkol sa pang kalahatang paninindigan niya. Nangako siya na hindi raw niya proprotektahan yung mga sangkot sa korupsyon at makikipagtutulungan daw ang Kamara sa mga investigasyon. Oo, may mga ganyang pahayag nga. May quote pa nga siyang tumatak I will not defend the guilty, I will not shield the corrupt, our duty is not to protect each other, it is to protect the Filipino people. Ang bigat ng statement na yun, iba, lalo na galing sa Speaker ng House. Parang kinikilala niya na may problema at gusto niyang itama.
Mahalaga yung mga ganyang pahayag, lalo na sa simula ng pamumuno. Ang tanong na lang lagi, masusundan ba yan ng aksyon? Political will ba talaga o posturing lang? Yan ang aabangan natin. Tama, aabangan natin. At may isang interesting angle pa dyan. Itong bagong speaker, si Boji Dai, galing din siya sa isang kilalang political clan, di ba? Yung mga Dai ng Isabela. Oo nga pala, Day. At dahil dyan, nagkaroon ng mga usapan online. Nakita ko sa isang Reddit thread, may mga nag-comment tungkol sa issue ng political dynasties. May mga biruan pa nga na, you can't spell dynasty without die. O yung medyo harsh na nakaka-diary daw. Hay nako, yung mga netizens talaga. Oo. Pero siyempre, opinyon niya ng publiko. Pero pinapakita nito na buhay yung diskusyon tungkol sa koneksyon ng political dynasties sa kapangyarihan, sa impluensya, at para sa ilan, sa potensyal na korupsyon. Ito rin yung isang tema na paulit-ulit nating napag-usapan dito sa serye, yung komplikadong network ng politika, pamilya at negosyo dito sa Pilipinas. Makakabuhol-buhol talaga. Tulad ng HDO, yung mga hirap sa paglilitis, yung mga panukalang reforma gaya ng SR 919, yung pagbabago sa liderato ng Kamara. Ano kaya ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa iyo na matiyagang sumubaybay sa ating pagsusuri sa buong seryeng ito? Ano yung takeaway mo sa ating pagtatapos ngayon? Tinimbang natin yung mga mekanismong ito para sa pananagutan. Nakita natin, no, yung HDO, isang legal na tool siya, pero para lang sa jurisdiksyon, limitado. Tama. Procedural. Nakita natin yung mga tunay na hirap sa korte, mga legal tactics, yung hirap sa ebidensya, lalo na pagsalita laban sa salita. Yung reality ng prosecution. At nakita rin natin yung mga attempt na ayusin yung sistema mismo. Yung SR 919 para isara yung mga butas sa legislatura, lalo na sa budget. Systemic reform attempt. Sa huli, itong kaso ni Zaldico, parang naging saladin lang siya. Salamin ng masalimuat at madalas nakakadismayang ugnayan ng kapangyarihan, ng pera at ng mailap na konsepto ng accountability dito sa Pilipinas. Oo, at patuloy pa rin ang kwento. Hindi pa naman tapos ito eh. Ang mga mekanismong tinalakay natin, yung HDO, yung proseso sa korte, yung mga potential na reforma sa Kongreso, masusubok pa ang tunay na bisa niyan sa mga darating na panahon. At hindi lang yung bisa ng mekanismo, kundi pati yung political will, yung determinasyon na gamitin sila ng tama at walang kinikilingan. Tama ka dyan, political will. Maraming salamat sa iyong pagsama at pakikinig sa amin sa buong seryeng ito. Sana may naiwan kaming mga punto para sa iyo. At bago tayo tuluyang magpaalam sa seryeng ito, iiwan namin sa iyo ang isang tanong, isang bagay na pwede mong pag-isipan sa harap ng mga tila napakalakas na puwersa, yung impluensya, yung pera, yung mga sistema na parang pabor pa nga minsan sa mga makapangyarihan at nagiging hadlang sa tunay na pananagutan. Sapat na nga ba talaga ang mga kasalukuyang legal at lehislatibong kasangkapan na meron tayo? Yung mga HDO, yung mga kaso, yung mga resolusyon? O baka naman, kailangan natin ng mas malalim, mas radikal na pagbabago para masiguro ang mga official natin ay tunay na nananagot, hindi lang sa batas, kundi higit sa lahat sa taong bayan. Pag-isipan mo, hanggang sa muli nating pagsusuri ng mga isyong mahalaga sa ating lipunan.